ang problema. What is the problem? The problem of hunger. Well, if you must be aware of this, there are at least, sabihin po natin, 2/3 of the world are hungry. We're looking at you right now. Parang gutom kayo. Kumain na ba kayo? Parang masama ang tingin nyo sa akin. Parang tingin nyo sa akin, pansitlok ba na? Pero people are not just hungry for material food. People are hungry for love. People are hungry for power. Well, people are hungry for fame. Well, fame, para sa akin, ikaw ang nanalo nun. Well, you sang that beautifully. Palakpakan natin si Fame. May kalalagyan ka naman daw, sabi nila Chris at Ai at ni FMG. Kaya, well, your talent is over and beyond para sa akin. Because you sang beyond your age. Na the classical music, hindi siguro nila naintindihan. Pero para sa akin, Fame did it. Well, dear brothers and sisters, nakita po natin, ano ang problema? Pagkagutom. But there are two solutions posted. Number one solution is posted by the disciples. Sabi nila, imposible. 5,000, hindi natin kayang pakanin yan. Well, paalisin na lang natin. That is the first solution. But the solution of the Lord is, no, hindi sila dapat umalis. Anong sabi ng Panginoon? You yourselves provide them something to eat. Aba, siguro po halos mahimatay yung mga disipulo. Aba, paano natin ito pakakainin? Aba, sa dami, kulang ang kolekta natin dito. Kulang ang koleksyon. 5,000, lalaki lang, hindi kasama ang babae, hindi kasama ang bata. Aba, ay palagay ko, maisanla natin pati ating biyanan. Maisanla natin pati ating bahay. But then the Lord gave them an order. Kayo ang magpakain sa kanila. Dear brothers and sisters, ano po kaya ang nakapalamang mensahe sa banal na kasulatan? Number one, the first thing that immediately siguro maisip natin, anong mahihita nila dun sa 5 tinapay at 2 isda? Sa akin pa lang yan. Ito po, tunay ko sinasabi. Sa akin pa lang yan. Bitin pa sa akin yan. 5 tinapay at 2 isda. Haba, bitin pa sa akin yan. 5,000 pa kaya? But dear brothers and sisters, God allowed shortage to happen to us in order for us to reach out for Him. Kailan ho kayo lumalapit sa Panginoon? Hindi ho ba pag tayo bitin? Bitin at wala na tayong malapitan. At kapag wala na tayong malapitan, sa Kanya tayo lalapit at makikita natin kung papaanong maghimala ang Panginoon. Do you believe in miracles? Totoo po bang may himala? Well, paano po naganap ang himala? Ang himala po yung naganap, parang ito po ay isang kwento sa ating banal na kasulatan na meron daw pong isang batang nag-hiking. Meron siyang dalang 5 tinapay. Ilagay natin sa Filipino setting. Meron siyang dalang 5 pinagong. Kung di nyo alam ang pinagong, browas na lamang. Medyo alam ninyo, lady finger. At meron siyang dalang 2 talapia. Well, sabi ng mga disipulo, sino sa inyo ang may dalang pagkain? Nag-volunteer yung bata. Well, ibinigay ng bata ang kanyang tinapay at isda. At ano ang nangganap? Naganap ang himala. Dumami ng dumami ang tinapay, dumami ng dumami ang isda. Paano po naganap? Sabi po ng isang theologian, perhaps the real miracle is not just the multiplication of the bread, but the real miracle is the multiplicity of the generous heart. Dumami po ang mga taong mapagbigay. Kaya nang dumami po ang taong mapagbigay, dumami rin ang tinapay. Alam po niyo yung iba, nagtayo na ng bake shop. Pag-uwi nila, nagtayo na lang ng tinapayan. Sapagkat may take-home na sila, may negosyo pa sila. Yun ang tinding naganap. Kaya nga po, ang tunay na himala ay naroon pala sa pagbibigay. It is in giving that we receive. It is in dying that we're born to eternal life. Kaya nga po, sa atin din pong buhay, kung nakakaranas tayo ng bitin, that's an opportunity for you to reach out for God. Para ang Panginoon siya ang manguna sa buhay mo.
Kapag walang wala ka na, ang Diyos ang magpupuno ng pangangailangan mo. Amen? Well, dear brothers and sisters, pangatlo pong nakapalamang mensahe sa ating banal na ebanghelyo ay ito po, nung tingnan po natin ang pagbabahagi ng ito, ay mapupuna po natin, the Lord needed what we can give. Nais ng Panginoon, ibigay mo kahit yung kukunti mo. Because your little can become much. Yung kakaunti mo, pararamihin ng Panginoon. Ako po ay nakarating dun sa Tapga, sa multiplication of the bread, kung saan po naganap yung pagpaparami ng tinapay. Nakita ko po dun sa picture, sabi ko, bakit kaya aapat na lang yung tinapay? Sabi ko dun sa, bakit po yung tinapay aapat na lang? Sabi nung tourist guide, hindi ko po kinain, Father. Hindi ko kayo pinagbibintangan. Tinatanong ko lang ko, bakit ho aapat? Father, kidding aside, maybe the fifth bread is in you. Maybe the fifth bread is in those people who believe. And those people who can give. Eto po, naririyan ang ikalimang tinapay. What I say is, maybe the fifth bread is in your heart. Kapag tayo po'y nagbigay ng may pag-ibig, naririyan po ang masasabi nating ikalimang tinapay. If you must ask me, Father, paano kung nagsimula yung inyong kamay ni Jesus? Nagsimula lang po ito sa maliit. Para po sa inyo mga nanonood, napakikita po ninyo yung kamay ni Jesus. Already, we are on the 8 years. 8 taon na po ito. Pero it has a very humble beginning. Nagsimula lang po yan sa maliit. Well, I have 300,000 from my inheritance. At sabi ko, abay, anong magagawa nito? 4 na, ano lang yon? 4 na poste lamang ito. Palagay ko, ubus na. Pero I just gave it 300,000, after 8 years. Ano po ang nangyari? Dumami ng dumami yung mga taong nagbigay. And don't you know, today, ilan na po ang approximation kung magkano ang land and property? Any guess? More than 300 million. From 300,000, it now ballooned to more than 300 million. That's the miracle of giving. Pinagsama-samang 20 pesos, pinagsama-samang 10 piso, na dumami ng dumami hanggang sa makabuo. Brothers and sisters, this is how the Lord is working with us. Pwede ho bang makita ang inyong mga kamay? Pakitaas po ang inyong mga kamay. Taas po ninyo, yan. Yan, close, open, close, open. Hindi po. Ibukas lang po ninyo, tapos ganyan ninyo. Ano po ang feeling? How do you feel when your hands are like that? Ano po ang pakiramdam nyo? Hindi ho ba napakalaya ang pakiramdam nyo masarap? Subukan po ninyong isara ng mahigpit. Well, how do you feel? Mabigat. Ganyan daw po ang taong hindi marunong mapagbigay. Kinakamkam lahat. Kaya pati arthritis, pati rayuma, pati lahat ng uri ng karamdaman napapasa kanya. Pero kapag tayo po'y mapagbigay, ang biyaya ng Diyos mapapasa ating lahat. Amen? Well, ito lang po lagi ang motto ni Manny Pacquiao. Congratulations, Manny, the fighter of the decade. Ayan, Mayweather, talagang puro dadalang yan. Hindi na siguro dapat siya kay Inday Badiday o kaya paltan niya si Chris Aquino dun sa